Hello mga ka-legit Davercads, narito na ang ilan pa sa mga updates patungkol po dito sa nangyayari ngayon sa social media kung saan itong si Mr. Rendon Labrador ay nanghihingi ng tulong at simpatsya sa lahat po ng mga netizen dahil sa kanyang nangyari sa kanyang mga social media account. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz update. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit subscribers and Davercads sa lagi pong nag-aabang sa mga update natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, ilang araw nga ay ginulantang ng social media influencer na si Mr. Rendon Labrador ang patungkol sa mga nangyayari sa kanyang social media account. Matatandaan na si Rendon ang isa sa mga talaga namang nagbigay ng mga maanghang na salita dito po sa TVJ. Una niya nang tinawag ang TVJ na TAE, which is kung babasahin nyo, mga tae daw di umano ang TVJ, at nagbigay siya ng mga hindi talaga matanggap na mga salita. Kaya naman, dahil po dito, ito na ata si Mr. Rendon Labrador na ata ang pinaka most hated social media influencer, kasi parang sa mga dating kasi niya, sa mga sinasabi niya, akala niya tama, akala niya okay dun sa kanyang paniniwala. Maybe meron siya mga bagay na nagawang may mga nasasabi siya talaga na hindi katanggap-tanggap. At isa na rito yung sinabi niya rin po kay Tito Sen noon sa case po na kung saan pinupog ng halik nitong si Tito Sen, si kanyang wife na si Miss Helen Gamboa. Panoorin natin to remember. Gusto ko lang tawagin ang atensyon ng ating former Senate President na si Vicente Tito Soto III. Mawalang galang na po, Senador. Binoto ka ng taong bayan. Ano yung pinaggagawa mo sa national TV? Ganyan na ba talaga ang mga noontime shows ngayon? Ang dami pong mga social media and ang dami pong mga netizen na talagang nagalit at naghalos murahin po itong si Mr. Rendon Labrador sa kanyang mga maanghang na salita. At kasabay nga nito ay kinall out niya rin po ang atensyon ng MTRCB patungkol po sa issue naman ni Vice Ganda at ni Ayon Perez na ngayon ay nagkaroon na po ng 12 days suspension sa Free TV. So dahil po dito, parang naniniwala si Rendon na very effective po siya, sabi niya, record-breaking suspension made by him. Hindi niya alam na prior to that incident or prior po dun sa kanyang panawagan sa MTRCB ay marami na ngang case na final or marami na pong pending cases. Ito pong It's Showtime, kaya nangyari ang lahat ng yon. Ngayon, parang pinapasalamatan niya yung sarili niya at ganun din, nagsalita rin siya ngayong mga recent days na parang pinapasalamatan niya ang MTRCB Chair Lala Soto dahil daw sa maagap na pagkilos nito patungkol sa issue ni Ayon Perez at ni Vice Ganda. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay laman na nga po ito pong si Rendon Labrador na mga balita patungkol po dito sa nangyayari sa kanyang TikTok account. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapaniwala ang social media personality na si Rendon Labrador sa pagkawala ng kanyang TikTok account. Matatanda ang una na niyang ibinahagi ang pagkabura ng kanyang account noong Martes, August 29. Saad ni Rendon, bakit kung kailan binoboses ko ang mga taong walang kakayanan ipaglaban yung mga sarili nila, doon naman ako naban. Dami-daming kabastusan at kahayupan sa TikTok ay okay lang. Dagdag pa niya. At nitong Miyerkules naman ay binahagi naman rin doon sa Facebook ang mga screenshot ng pagkaka-permanently ban ng kanyang TikTok account. Mali ba ang pagboboses para sa bayan at i-expose ang katangahan ng mga tao? Pero yung mga content at TikTok account na puro kabastusan at kahayupan ay hinahayaan ninyo saad ng social media personality. Mukha rin na imbierna si Rendon matapos makitang marami sa mga netizen ang masaya matapos niyang ibahagi ang pagkakabasura or pagkakabura ng kanyang TikTok ng ang kanyang account sa TikTok. Bakit sabi niya, bakit ang daming masaya kung ang sama ng loob
Kung may sama kayo ng loob sa akin, pakisabi lang agad, sabi niya pa, no? Pinost niya po yun sa kanyang Instagram. Agad naman nagbigay ng komento at payo ang ilan sa mga netizen kay Rendon at pinagsabihan rin itong wag nang masyadong tumalak sa social media. Dapat kasi nagpo-focus ka na lang sa motivational rise mo. Hindi yung pinapakialaman mo yung buhay ng ibang tao, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, Rendon Labador, deserve mo yan. Di ka naman talaga nakaka-inspire sa totoo lang. Masyado ka lang kasing papansin sa social media. Rendon Labador, mare, masyado ka kasing maputak, dinaig mo pa ang manok na nakakapangitlog pa lang. Pwede ka sa palengke, mare. Pero mas pabor siguro ang lahat kung sa Pluto ka na lang mapadpad, say naman ang isa. Matapos ang pagkakabura ng kanyang TikTok account, may patutsada naman ito sa iba pang mga social media platform gaya ng Instagram at YouTube. Sabi ni Rendon, baka raw nahihiya pa ang dalawang platform na tanggalan siya or tanggalan ng account. Baka Instagram at YouTube nahihiya pa kayo. Baka gusto ninyo na din sundan ang pag-delete ng lahat ng social media accounts ko. Grabe dito sa Pinas, sabi niya. Ayaw ninyong magising ang mga Pilipino sa katotohanang hindi pa nga ako nakatutok sa inyo, natatakot agad kayo, say pa ni Rendon. So sa mga pananalita nga ni Rendon, feeling niya talaga very relevant po siya sa public, ano? Talagang ini-impose niya o sinasabi niya na talagang siya po ay sikat na sikat at talagang may boses siya sa masa. Hindi niya alam na lahat po ng mga sinasabi niya sa social media talagang kinaiinisan po ng marami dahil parang katulad nga ng sinabi po nito pong isa sa mga interview niya, no. Sabi diyan, there were some posts where you were attacking people like Michael B, Coco Martin, Lea Salongo, Vice Ganda, and Ayon. These are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Kasi nga naman napansin po natin na karamihan sa mga tinitirya o inaatake ni Rendon, yung mga sikat nga naman. Parang sinasabi na cloud chaser siya. Kumbaga parang sinasabi na nakikisakay siya sa kasikatan ng mga tao na yun para at least sumikat siya. Sabi niya, hindi siya strategy. Ang ugali ko kasi kapag may nakita akong mali, iko-correct kita. Kahit sino ka, wala akong pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. Basta mali, gusto kong itama yun, yung nature ko. So dahil po sa mga ganyang salita ni Rendon Labador ay nanganganib na rin po yung kanyang Facebook kasi matapos niyang i-announce sa publiko na yung TikTok account niya po ay naban na. Talagang kumbaga parang naban na po sa TikTok. Kailangan niya na lang gumawa ng panibagong account dahil talagang tinanggal na po ni TikTok yung kanyang account. Ngayon naman nanganganib na ang kanyang Facebook account. Alam niyo, first time nangyari to. Mula po nung tiniriya niya ang legit TBJ, dito po nagsimula ang lahat. Siguro this is gonna be the power of the legit lover cards na nag-report sa lahat ng kanyang mga social media accounts. So, justice served. And that's it for today. For more videos and updates, please don't to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.